So yun mga kaibigan, ano? Ayan. So panibagong video na naman tayo. Ang ituturo ko sa inyo ngayon mga kaibigan ay tatlong pamamaraan para hindi umatras yung inyong sasakyan sa mga paahon or sa mga paangat na kalsada. Lalong-lalo na kung traffic namang sitwasyon at merong nakatutok sa likuran ninyo. Okay, so ano ba yung mga ginagawa dyan para hindi umatras ang inyong sasakyan at para hindi ninyo maatrasan yung mga sasakyan na nakatutok sa likuran ninyo. So meron tayong tatlong pamamaraan or tatlong mga technique na ginagawa para hindi umatras ang inyong sasakyan. Una pong technique dyan, ito po yung mga driver na ang ginagawa nila is handbrake, no? Para hindi umatras yung sasakyan nila. So sino-sino ba yung mga driver na to? Ayan, so wala po akong pinatatamaan, ano? Kasi yung handbrake kasi na yan, kapag yan ang ginagamit ninyo, ibig sabihin natatakot kayong umatras, no? Nagdadalawang isip kayo, baka maatrasan ninyo yung sasakyan na nasa likuran ninyo. Kaya handbrake ang pinanggagamit ninyong technique. Okay, so ngayon, papaano ba yun? Papaano ba ginagawa yun? So ituturo ko sa inyo mga kaibigan, no, lalong-lalo na dun sa mga new driver at nag-aaral pa lamang mag-drive. So ito po yung technique na to. Panoorin nyo to. Okay. So ganito po yung mga kaibigan, ano, kung handbrake po yung gagamitin ninyo, sabi ko nga ano kanina, na ito ay mga ginagawa lamang ng mga natatakot umatras or mga bago-bago pala magmamaneo, ano. Yung kung baga nag-aalangan sila kasi mayroong nakatutok sa likuran nila, baka maatrasan nila. Kaya ang ginagamit nila yung handbrake. No, instead na yung brake pedal, yung handbrake ang ginagamit nila para hindi umatras. Okay, so paano ba 'yon? Ganito po yung mga kaibigan. Okay, clutch down all the way down to the floor. Sagad na sagad siya hanggang flooring. Okay, then press mo muna yung brake. Ayan, nakapress ka ng brake. Then syempre isisip mo siya ng gear 1. Ayan, so gear 1 or primera. Ayan. So ang mangyayari diyan mga kaibigan, ayan, yung handbrake nandito. Ayan. So naka-engage pa siya, no? So ang mangyayari diyan, ayan, kung makikita niyo yung pedal, ayan, nakatapak ako sa clutch at sa brake, no? Ngayon tatanggalin ko yung brake. Ayan. So ngayon hindi siya aatras. Bakit? Kasi naka-handbrake. Ayan. So paano ba pagagalawin yan, no? Paano natin yan paandarin para hindi umatras yung sasakyan mo, para hindi mo maatrasan yung sasakyan dun na nakatutok sa likuran mo. So ganito yung mga kaibigan, yung clutch mo dahan-dahan mong itaas, yan, up to the biting point. Yan, parang ganito yung ginagawa ko na yan. So itataas mo siya dahan-dahan. Ayan. Okay, pag naramdaman mo yung biting point, no, yung kapit ng clutch, no, mararamdaman mo siya manginginig eh. Bakit manginginig? Kasi naka-handbrake yan. Pag nanginig yan mga kaibigan, ibig sabihin kumapit na yung clutch to. Tatas mo dahan-dahan parang ganito. Ayan, so naramdaman kong nanginginig na, so steady mo siya. Naka-hold, no? Huwag mong tatanggalin muna yung paa mo sa clutch para hindi mamatay yung engine. So ang gagawin mo dyan, since naka-hold yan, ang gagawin mo dito, dadagdagan mo ng kaunting gas. Ayan, kaunting gas. Ayan. Okay, konti lang, konting pisil lang ng gas. Ayan. Siguraduhin mo lang na yung gas mo, ayan, ayan, dagdagan mo ng gas at least 1,000 RPM. Ayan. Okay, yan, parang ganyan, no? 1.5 gas. Okay, then gagawin mo dyan yung handbrake mo. Ayan, to yung handbrake mo, ibababa mo na to, no? I-release mo na to. Ayan, ibababa mo to hanggang dito. Okay, so ito mga kaibigan, take note. Ayan, naka-hold ako sa biting point yung clutch at naka-press ako ng gas pedal ng at least 1,000 RPM to 1.5 RPM natin. Okay, so ngayon ang gagawin natin dyan, i-release na itong handbrake, no? I-release natin to, ibababa natin. So ganito ang mangyari dyan mga kaibigan. Ayan, so release the handbrake. Okay, pag naibaba mo na to, aandar na po yung sasakyan natin paabante. Okay, so yun po ang ginagawa sa mga paahon, no? Dun sa mga driver na
natatakot or nag-aalanganin baka umatras yung sasakyan nila. Okay? O kaya naman, yung mga driver, hindi kabisado yung sasakyan, hindi kabisado yung biting point, kaya ginagawa nila tong handbrake na to, no? Para hindi umatras. So yung mga kaibigan, ang sunod na ituturo ko naman sa inyo, ito yung mga ginagawa ng mga driver na hindi natakot umatras, no? Kumbaga alam na nila yung biting point, no? Alam na nila kung ano yung footwork na gagawin nila dito sa mga pedal, no? So hindi na handbrake ang ginagawa nila para hindi umatras, kundi yun ang brake pedal mismo. So para mas malinaw, panoorin nyo to. So yung style naman na to mga kaibigan, hindi mo nagagamitin si handbrake para hindi umatras ang sasakyan mo. So ang gagawin mo dito, yung brake pedal na lang. Okay? So ito naman style na to or yung technique na to, ito yung mga driver naman na hindi alam na nila, no? Kumbaga sa ikabisado na nila yung control ng clutch, yung biting point. Hindi na nila iniisip na atras pa yung sasakyan nila kahit pa nasa paahon or kahit pa may nakatutok na sasakyan sa likuran niya. Okay, so ganito yung mga kaibigan ang ginagawa dito. Okay, so syempre, siya nakahinto ka sa paahon, sa inclined position, sa uphill, tapos may nakatutok sa likuran mo. So ang gagawin mo diyan, ayan, so clutch down, tapos brake ulit. Ayan, tapos shift mo ulit siya ng gear 1. No? So starting gear natin laging permera. Okay, gear 1. Ayan, cambio ka ng gear 1. Okay, tandaan mo, nakapress ka pa ng clutch as brake. So ngayon, ang gagawin mo, yung handbrake na to, ibababa mo na to. Ayan. Ibababa mo na to kasi ang pipigil mo sa sasakyan mo para hindi umatras ay yung brake pedal na, hindi na to. Okay? So i-release the handbrake, baba natin to. Ayan, nakababa na. So ngayon, hindi po atras ang sasakyan natin dahil nakapress pa tayo ng brake pedal. Ayan, yung paa natin, yung kanang paa, nakapress pa tayo ng brake pedal. So ngayon, anong gagawin natin para hindi umatras yung sasakyan natin? Pagbitaw natin ng brake. So kailangan natin bitawan kasi yung preno para lang umandar tayo paabante. Ngayon, para hindi umatras, ang technique na to, ganito lang mga kaibigan. So biting point pa rin po ang hahanapin natin sa clutch. Raramdamin pa rin natin yung biting point, parang ganito yan. Yan, panoorin nyo ito mga kaibigan. I-release ko ng dahan-dahan ang aking paa sa clutch pedal dito sa kaliwa. Ayan, ito po. Ayan, dahan-dahan ko siyang itataas. Okay. So ngayon, kailangan maramdaman ko yung biting point. Yung biting point na yon, yung manginginig yung sasakyan natin. Okay. So kailangan po yung panginginig na mararamdaman natin, yung tama lang, hindi sobrang lakas. Kasi pag malakas na yung panginginig, ang kasunod po nun ay mamamatay yung makina. So ngayon, ayan, dahan-dahan ko siyang itataas. Ayan. So dito sa part na yan, naramdaman ko nanginginig na yung sasakyan natin, gusto nang umandar. So steady na to. I-hold ko na yan sa biting point. No, naka-hold siya, hindi ko siya tinatanggal kaagad, hindi ko siya binibitawan. Kasi yun yung biting point niya. So anong gagawin ko? So since naka-hold tong kaliwang pa ako sa clutch, ang gagawin ko diyan mga kaibigan, tatanggalin ko na lang yung pa ako sa preno. Okay, tatanggalin ko na lang yan para umabante tayo. Okay? So ganito po yun. Dahan-dahan ko na, naka-hold na ako sa kaliwang pa ako sa clutch, naka-hold na yun sa biting point kasi nanginginig na siya. So ito, tatanggalin ko yung pa ako sa preno. Okay? Tapos ililipat ko sa gas. Yan. So ngayon, gagasan ko siya mga kaibigan ng at least 1,000 RPM to 1.5 RPM lang. Parang ganito. Ayan. Dadagdagan ko ng gas. Okay? Tandaan natin, hanggang ganyan lang po ang gas natin. Huwag natin palalagpasin sa 2,000 RPM kasi masusunog yung clutch natin. Okay, tandaan nyo po, ayan, habang nagagas po ako, ayan, habang nagagas ako ng 1.5, yung mga pa ako dito ay naka-hold yan sa clutch sa biting point. Okay, so ngayon, pagka umaandar rin yung sasakyan natin, no, umaandar rin sa paahon, no, umaahon na siya, pwede na natin tanggalin yung clutch natin. Ayan. Then, continuous ka sa pagpipress ng gas pedal. Okay, so yun po yung mga technique na ginagawa naman ng mga driver na hindi na takot umatras, no? Kumbaga sa kabisado na nila yung clutch pedal. At yun na nga mga kaibigan, ito na yung pinakang huling-huling technique or pangatlong pamamaraan na ginagawa ng mga driver para hindi umatras ang inyong sasakyan sa mga paahon, lalong-lalo na kung may nakatutok sa likuran ninyo.
So ito po yung mga style or technique na ginagawa ng mga veterano ng driver. Yung mga matatagal ng driver, marami ng experience sa pagmamaneho, ano? So, para mas malinaw, panoorin niyo ito mga kaibigan. Yung ituturo ko naman na ito, no? Ito yung pangatlong technique, no? Na ito ay mga ginagawa na talaga ng mga veteranong driver, yung mga matatagal nang nagmamaneho. Okay? Yung mga marami ng experience sa pagmamaneho. So ngayon, ito yung pinakamahirap na gagawin para sa mga nag-aaral pa lamang. So ito ipapakita ko sa inyo mga kaibigan. Ito po yung nagagawa na ng mga matatagal ng driver, mga veteranong driver. So paano ba yon? So syempre, nakahinto tayo sa paahon, ano? At traffic, may nakatutok sa likuran natin. So ang gagawin natin diyan, ayan, clutch down, tapos syempre nasa preno tayo. Then gear 1 ulit. Yan, primera ulit syempre. Ayan, shift natin ng gear 1. Okay. So ngayon, ang gagawin natin ngayon diyan, ayan, pansinin niyo, ayan. So nakatapak pa tayo ng clutch as brake para hindi lang umatras. Tapos i-release natin yung handbrake, release. Ayan, bababa natin yung handbrake. Okay? Ngayon, ang gagawin natin technique dito mga kaibigan para hindi umatras. Ayan, ito yung pangatlong technique natin, ano, na ginagawa na ng mga driver talaga, ng mga veteranong driver. So ang gagawin natin dito mga kaibigan para hindi umatras yung sasakyan natin. Okay? So ganito lang yan. Yung biting point na sinasabi ko, kailangan mahanap mo siya. Tapos kailangan naka-steady ka dun sa biting point. Tapos a-apply mo ng gas. Ibig sabihin nun, magkasabay na, no? Hinanap mo yung biting point, tapos nagagas ka. Parang ganito yung mga kaibigan. Okay, panoorin nyo po ng mabuti. Ayan, ganito po yung ginagawa dyan para hindi umatras. Ayan. Tapos steady ka sa biting point. Okay? So tandaan natin, yung gas dapat na ipipress natin dyan, 1000 RPM to 1.5 RPM lang. Okay? So ulitin ko mga kaibigan, papakita ko ulit. Okay? So ganito lang yung mga kaibigan. Okay? So pabilisan na po ng paayan para hindi umatras yung sasakyan mo. Okay? So kung napapansin nyo, hindi ko binibitawan yung clutch, no? Up to biting point lang siya. Mabilis ko siyang nahanap. Tapos mabilis din ako nakakalipat sa gas. Yan. So ganito po yung exercise na pwede nyong gawin dyan para makuha nyo. Yan. Okay? So ganun po yung mga ginagawa ng mga veteranong driver na talaga. Yung mga matatagal ng driver. Hindi na sila nahihirapan dyan. Usually yun na talaga ang ginagawa ng mga driver, ano? Yung unang tinuro ko sa inyo, yung una at yung pangalawa, yun. Doon nyo yan masasanay. Doon nyo masasanay yung mga footwork ninyo dyan sa pedal. Pag nasanay niya kayo, ito na mismo yung gagawin nyo, katulad ng ginagawa ko ngayon. Ayan. Pabilisan na lang mga kaibigan. So hindi ko siya binibitawan yung clutch, up to biting point lang siya. Ayan. Okay, so ganun po ang nangyayari dyan. Yan po yung pangalawang technique. Ayan. Okay, so pansinin nyo mga kaibigan, napapanood nyo yan. Ayan, hindi ko siya binibitawan yung clutch. Ganyan po magpaahon at para hindi umatras yung sasakyan. So yun. Okay, so sana po nakukuha nyo mga kaibigan. So ito po yung mga ginagawa ng mga veteranong driver. Alright. So yun guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Ayan, yun po yung tatlong pamamaraan para hindi umatras sa mga paahon or sa mga incline na kalsada, lalong-lalo na pag mga traffic, ano? So iba-iba kasi ang mga driver, ano, mayroong mga bago, mayroong mga nag-aaral pa lang, at mayroon naman ng mga veterano na, yung mga matatagal na mag-drive, at mayroon naman ng mga hindi pa gaanong maalam sa pagmamaneho. Kaya iba't ibang mga teknik ang ginagawa sa mga paahon na kalsada para hindi maatrasan yung mga sasakyan na nasa likuran natin. So yun, kung nagustuhan mo ang video na to, pwede mo itong i-like, pwede mo yung i-share sa mga kakilala natin na nag-aaral mag-drive. Ayan. At syempre, huwag mong kalimutan na mag-comment. Ayan. Kung may mga gusto ka pang matutunan, no, may mga gusto ka pang malaman sa pagmamaneho, mag-comment ka lang dyan at gagawa natin ng video yan para na sa ganon, marami tayong matulungan ng mga kapwa natin or mga kakilala natin na gustong matutong magmaneho. So yung mga kaibigan, so ito po ang inyong driving instructor.